ibabaw ng mundo ay may nagsusulputan na iba't ibang sekta ng pananampalataya. Dahil dito ay marami na sa mga Katoliko ang nalilito kung ano ba talaga ang totoo. Straight to the point! Pagkat ang Diyos natin, Diyos ng pag-ibig. Narito na ang ating programa kung saan direktang sasagutin ang bawat katanungan, maging ang pambabatikos ng ibang sekta ng pananampalataya. Straight to the point! Straight to the point! Hello, good morning sa lahat ng mga nakantabay ngayon. Ngayong umagang ito, straight to the point po ulit tayo. Dahil sa pagkakataong ito, yung ating topic kagabi kasi hindi ko natapos dahil mahaba-haba rin talakayin yung patungkol doon sa ginawang video ni Discipleship Journal at ating muling ipagpapatuloy ang pagbanat sa kanyang mga pinagsasabi doon. Na alam naman natin na pawang bunga lamang ng kanyang malikhaing isipan. So, wait lang muna ha. Yung mga tampok na video kagabi ni Discipleship Journal kasi bunga lang kanyang malikhaing kaisipan. So ating bibigyan ng pagkakataon niya kaya sa lahat ng mga nanonood sa ating live ngayon, good morning po sa inyong lahat. Straight to the point po tayo. At ito po, ating pong i-review yung nangyari kagabi. Meron po tayong dalawang paraan para sa mga protestante para sila makapasok magipagtalakayan sa atin. Open tayo sa Zoom at saka sa StreamYard. Sa mga protestante yung gusto magipagtalakayan sa atin para enjoy naman, no? Kasi kung Katoliko naman na magtatanong, yun namang may kinalaman sa sa paninira ng mga protestante. Okay, pag may Katoliko magtatanong, doon naman nakafocus sa mga paninira ng protestante para ating mabigyan ng linaw yung inyong mga kalituhan. Okay, so atin na pong simulan dito po sa isang video kung saan yung ating kagabi, natapin natin kagabi, hindi ko natapos yun dahil kulang. Ngayon bubuuhin ko ngayon dito. Dito ko bubuuhin siya. Okay, so ating pagpatuloy yung ating natalakay kagabi sa ating topic. Ito. Mga pamatuod nga dili gid mahimong tinukod sa atong Ginoong Hesus ang Roman Catholic Church. Sabi niya dito, mga patunay na ang Roman Catholic Church daw ay hindi tatag ni Kristo. Mga patunay daw ito. Ating alamin kung ito ba talaga ay patunay o isa lamang bunga ng malikhaing isipan. Tuloy natin. Number 1, dili Romano ang atong Ginoong Hesus, usa siya ka Hudyo. Ayan. Ang unang batayan daw niya na hindi Romano ang ating founder na si Jesus Christ, kundi isang Hudyo. Hindi naman matter sa amin kung Romano ba siya o Hudyo. Kasi ang opisyal na katuruan ng Simbahang Katoliko, ang founder ng Romano Katoliko ay isang Hudyo. Okay, next. O imposible nga ingana niya ang iyang iglesia sa Roman nga ang mga Romano man gani ang nagpatay niya. Mali naman yan. Kung ating babasahin naman sa Biblia, hindi pala ako nakapagbukas ng Bible pala. Sabi niya, imposible daw na papupuntahin sa Roma. Hindi daw tatawaging Romano. Anong imposible? Nagawa nga niya papuntahin sa Romano eh. Ating basahin yan sa ating unahin dito sa Mateo. Ating munang isesena. Tayo natin magbukas yung ating Biblia at basa muna ako saglit ng mga comment dito. From Joe Natividad, good morning Bro JD, God bless. From Luigi Anthony Lawat Laida, good morning Bro JD, watching from Surigao City. Let's dig it. Good morning Bro JD, happy weekend, God bless. And Enrique Proel Pagatpat, morning JDO. Jando, siguro to, Jando. God bless sa mga Katoliko at sa hindi Katoliko. Sabi naman ni Alexander de Vinagracia, good morning, Brother JD, watching from Caloocan City. Sabi naman ni Bitoon Caparuso, Jersey Maker, maayong buntag, Bro JD, watching from Tacde, Santa Cruz, Concepcion, Tarlac, Philippines. Okay, so atin nang ituloy yung pagbabasa ng mga talata. Ito. Sa Biblia kasi, maliwanag sinasabi sa Biblia doon sa Mateo 21:43. Ito ang ating mababasa.
Kaya nga sinasabi ko sa inyo, ang kaharian ng Diyos ay kukunin sa inyo at ibibigay sa mga taong masunurin sa kalooban ng Diyos. So, yung kaharian, tatanggalin doon sa mga Israel at ibibigay sa bansang nagkakabunga. Kung saang dating Biblia pa yan, ito mababasa natin. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos. Sinong aalisan? Yung Jerusalem. Oh. Aalisin sa inyo ang kaharian ng Diyos at ibibigay sa isang bansang nagkakabunga. Yan tanong, anong bansa naman yan? Atin namang basahin sa Gawa 23:11. Anong sabi dito? Tinagabihan, nagpakita ang Panginoon kay Pablo at sinabi sa kanya, huwag kang matakot sapagkat kung paano ka nagpahayag tungkol sa akin dito sa Jerusalem, ganoon din ang gagawin mo sa Roma. Ano daw? Doon din ang gagawin mo sa Roma. Sa madaling salita, papupuntahin sa Roma. Pagdating sa Roma, ano ang naman ang sinasabi? Roma 1:7, to all that be in Rome, beloved of God, called to be saints, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. 8. First, I thank my God through Jesus Christ for you all that your faith is spoken of throughout the whole world. Epestes homon katangelitain holotokosmo. Sa madaling salita, hindi imposible kay Kristo na yung kanyang iglesia makarating sa Roma at tawaging Romano Katoliko. Hindi imposible yon. Bakit? Yon ang realidad na nangyari. Pasensya ka na dito, discipleship journal. Sino kayang author nito ng ano? Sino kayang ang main maker nitong discipleship journal? Ano, sana magipagtalakayan sa akin to eh. No, mas maganda, kahit di mo napakita yung mukha mo, talakayan lang tayo. Okay? So ating pagpatuloy yung kanyang mga pinagsasabi dito. Importante ang pangalan sa usa ka iglesia. Importante daw ang pangalan ng isang iglesia. Mali. Nang dahil sa pangalan ang daming kumopya, nakabasa lang Galatia 1:22, Roma 16, Iglesia ni Cristo. Nakabasa lang, yun ang aming pangalan kasi yun ang pangalan ng tunay na iglesia. Ating basahin na sa Galatia 1:22. Anong mababasa natin dito? Ayan, no? Sabi dito sa eto sa Bisaya dito tayo sa ating silipin sa Galatia 1:22 sa magandang Multa Biblia. Nakalagay kasi dito doon sa lumang salin is Iglesia ni Cristo. No? Iglesia ni Cristo. Yun na nga. Iglesia ni Cristo, sa kanila, Iglesia ni Cristo rin. Then sa Roma 16:16, ganun din ang mababasa din natin. Iglesia talaga ni Cristo. Ayan o. Magbatian kayo bilang magkakapatid na nagmamahalan. Binabati kayo ng lahat ng mga iglesia ni Cristo. Dahil sa nakasulat na Iglesia ni Cristo, akala nila yan ang official name, nagtatag ng iglesia, pinangalan nila yung Iglesia ni Cristo rin. So ano, batayan ba ang pangalan? Kahit yung mismong pananampalataya ng Discipleship Journal, Seventh-day Adventist. Yung mismong may-ari ng FB page sa Discipleship Journal, Seventh-day Adventist. Saan sa Bible yon? Nangungopya kasi ng aral. Ang pangalan di nakopya. Ngayon, tuloy naman natin. Tungod kay pinaagi niini, makakuha tawag ideya kung kinsa ang founder niini o unsa sila nga klase nga pundok usab. Dahil sa pangalan, malalaman daw kung sino ang founder. Mali. Yung Iglesia ni Cristo pangalang may nakalagay ng Cristo. Hindi naman si Cristo ang founder eh. Ating pakita.
ating ipakita na hindi si Kristo ang founder ng sinasabing Iglesia ni Kristo. Ito ating ipakita ha. Oh. Ayun na nga nakalagay, Iglesia ni Kristo, hindi pa sila yung founder, di ba? Oh, tingnan nyo ha. At titingnan to sa pasugo. Ito ay pasugo na labas noong Mayo 1997, page 10. Ito, pakita ko sa inyo ha, para makita ninyo na hindi batayan ang pangalan. Iba naman to. Yan o. Oh, sabi ganito. Yan. Way back on July 27, 1914, the Church of Christ was registered with the Philippine government. The registration papers state, among other things, that Brother Felix Y. Manalo is the founder of the Iglesia ni Cristo. Ito pala eh. So, si Cristo, kahit na Iglesia ni Cristo ang inyong ipinarehistro, hindi pa rin siya ang founder. With this particular entry, critics conclude that this church was established by Brother Felix Y. Manalo and therefore is not Christian. If Jesus Christ is the founder of the Church of Christ, so they say, then why didn't you say so in the registration papers? Anong sabi? The articles of incorporation of the Church of Christ is but a requirement of the government for the purpose of registration. It does not intend to explain or expound on the beliefs upheld by the Church. The government agency responsible for this would deny registration of this church if the pertinent documents would state that Jesus Christ is its founder. Sa madaling salita, ang kanilang rehistro pala, hindi madidinay ang kanilang rehistro kung sasabihin nila na si Kristo ang founder. Eh bakit? Sino maluloko nila? Wala pa yan before 1913. Ha? Walang mga membrong iglesyang yan before 1913. Kasi nagsimula sila November 1913. So before November 1913, wala pang membrong iglesia yan. How come may si Cristo ang founder? Diba? For it requires the founder's signature to be affixed therein. Sa madaling salita, nire-require sa pagpaparehistro ng iglesia ang pirma ng founder. Kaya sinasabi ng Discipleship Journal, isa yung kapalpakan. To the point. Hindi porket may Kristo sa pangalan, si Kristo na ang founder. Sa madaling salita, hindi mahalaga ang pangalan ng iglesia. Ano ang mahalaga? Ang origin ng naturang iglesia. Halimbawa, kailan nagsimula ang iglesyang tatag ni Kristo? Ito ay nagsimula 1st century. Ang iglesia ni Kristo kailan nagsimula? November 1913. Ang Seventh-day Adventist kailan nagsimula? May 1844. Narehistro lang noong 1863. Ha? Nagsimula ang Seventh-day Adventist 1844. Ang Romano Katoliko kailan nagsimula? Ating basahin kailan nagsimula ang Romano Katoliko. O yan. Itong mga mga protestante na ito, pag sila nagtanong, limitado. Saan nababasa? Saan nababasa? Saan nababasa? Bakit? Alam nila kasi wala sila sa realidad eh. Kaya ang tanong nila, saan nababasa? Saan nababasa? Sila babasahin mo, wala rin may pakita. Tingnan nyo, saan nagsimula ang Romano Katoliko? The history of the Roman Catholic Church began in an upper Rome and Jerusalem almost 2,000 years ago. Sa madaling salita, nasa 1st century pala nagsimula ang Romano Katoliko. Aba, may tumutol. Sinong tumutol? SDA.
Sinong SDA yon? Si Rinky Mikakuta. Aba, si Rinky Mikakuta. Ngayon, si Rinky Mikakuta ba, may naibigay bang pangalan ng founder? Aba, naglabas siya ng isang para bang scratch paper. May nakalagay doon, Roman Catholic Church. Founder, Pope Gregory. Year, 590. 590? Bakit sabi ni Roy Tundag si Constantino daw nagtatag? Si Constantino, 321. Sabi ni Rinky Mikakuta, 590. Alin sa dalawang sinungaling? Ang sagot, parehong sinungaling. Parehong sinungaling. Bakit? Alam ng mga Bible scholar na si Constantine, si Emperor Constantine was only converted. Okay, meron yatang nakapasok sa atin sa Zoom. Si Ate Mildred. Okay. Hello, Ate Mildred. Meron kang gusto tanong, Ate Mildred? Yun lang, ha? Ay, nawala. Nawala si Ate Mildred. Okay, nawala si Ate Mildred. So, may pumasok sana sa Zoom, pagkasa biglang nawala. Okay, tuloy tayo sa ating pagtalakay sa topic na ito. Alam nyo, na sila? Mali yung kanilang pananaw. Ang Romano Katoliko, nagsimula pala 1st century. Seventh-day Adventist, 1844. INC ni Manalo, November 1913. Sa madaling salita, hindi tugma sa kanila. Alam nyo kung bakit hindi tugma. Ating tingnan dito sa isang encyclopedia. Ano sabi dito? Yan. Roman Catholic Church, for the first 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion, Christianity. There were no separate sects or branches of Christianity as there are today. The word Catholic means universal, and for those first 1,000 years, all Christians were members of the Catholic Church. 1,000 years after the death of Jesus Christ, all Christians were members of one religion. Yung 321, sakop yun ng 1,000 years. Yung 590, sakop yun ng 1,000 years. Therefore, nagsimula siya 1st century, hindi sa 320, hindi sa 590. Okay, hello, meron tanong sa atin sa Zoom? Hello, te? Wala na naman siya. Ate Mildred, pumapasok, umaalis, pumapasok, umaalis. I'm gonna stop and go. Hello, Ate Mildred, good morning. Te, mag-unmute ka, te. Sige, ako na lang mag-unmute sa'yo. Ayan. Hello! Ayan. Hi, Brother Jando. Hello, good morning. Nakapasok ako. Mm. Actually, nag-uusap na tayo noon. Patagal ng panahon, Brad. Nung nag-message ako sa'yo. Nag-usap pala tayo? Tumawag ko sa'yo sa cellphone. Yung may pinaano ako sa'yo, yung may sinabi ako sa'yo noon, yung may nag-message sa akin. Na? Alam mo. Sige, Yung ano na-message sa'yo? yung tungkol doon kay Father Darwin na ako yung nag-comment ako doon, yung ako yung pinagalitan niya. Pinagalitan ka ni? Yung iwan ko, anong sikta yun? Ano yata yun? Mga ibang sikta yun? Pinagalitan ka? Ba't ka pinagalitan? Iwan ko doon. Kasi nga, yung nag-comment ako doon kay Brother Darwin, kasi doon sa may, ano ba tawag doon? Sa debate nila. Ni?
ni Father. Sino kalaban Basta niya? Kalimutan ko na, matagal ng panahon yun eh. Anong topic? Kalimutan ko na bro kasi yung bago tong tong account ko ngayon eh. Yung dati kong account kasi yun yung kasi wala na yun yung dati kong account. Ano sabi niya? Hindi ko na maalala. Ako yung tinatanong niya na, sabi ko, doon ka kay Father Darwin siya yung kausapin mo, hindi ako. Sabi ko kasi sumulunod na lang din ako nito, sabi ko sa kanya. Rubble. So, wala ka tanong? Ganun. Basta yung account ko noon ay ano yun eh, yung Mildred Inuhalis yun. Okay. So, yun. Okay, akala ko may tanong. Sa mga protestante dyan. Tagal na yun. Ha? Tagal na yun. Siguro mga 4 na taon na siguro. 4 taon na nakalilipas. Pero di mo maalala yung sinabi ng protestante nun? Di mo maalala tayo sinabi ng protestante nun? Hindi ko na maalala. Tagal na. Okay. Oo. Hindi ko na maalala. Akala ko naalala mo, pero itanong mo ngayon eh. Kasali na lang sa prayer. Okay. Prayer, ano mo lang. Okay. So, ipaano natin yan kay Brother Angel Santos. Si Brother Angel kasi tumatanggap sa mga nagpapa-prayer. Okay. Thank you sa iyo, Ate Mildred. Thank you din, bro. Okay, thank you. Ayan, so continue po tayo ngayon sa ating pagtalakay sa sa ating video. Ito. Tuloy natin. Kung Roman Catholic Church ang pangalan sa ilang pundok, pasabot nga taga Roma ang ilahang founder. Mali. Hindi porket Roman Catholic Church ang pangalan ng aming grupo, taga Roma na ang founder. Saan mo kaya kinuha yan? Para bang Seventh-day Adventist Church, Amerikana ang founder. Ibig sabihin ba may Amerikana sa pangalan? Mali. Kung sino man ang may-ari ng discipleship journal na ito, sinasabi ko sa iyo, ubod ka ng kapalpakan. To the point. Kapag puro kapalpakan ng itinuturo ng discipleship journal, isa yan sa mga bula ang tagapagturo. At hindi na ako magtataka kung ang bula ang tagapagturo ng discipleship journal ay ayaw tumawag dito para makipag-usap sa akin sa live. Open tayo ha sa mga protestante na gustong magtanong, magipagsubukan. Open tayo sa Zoom. Open tayo sa StreamYard. May StreamYard link dyan sa natin, sa ating description. At open din tayo sa Messenger. Sa mga nakakapag-message sa akin sa Bro Jando Alabado na Facebook account ko, pwede kayong doon, pwede kayong mag-video call doon. Mas maganda video call para makita kayo. No? So, na natin dito yung yung ating baka may pumasok dito sa ating Facebook at magtanong. So marami-rami rin yung ating yung ating mga message request. Di ko na alam alin ba dito yung unahin ko. Dahil hindi naman sila nagsisend lang naman. Pwede ko mag-ask, sabi ni Cheche. Pwede ko mag-ask how I can reach to Father Darwin. Pwede ka mag-ask, how can you reach to Father Darwin? Magkipagkita ka po personal. Ganun lang po yun. Okay? Tingnan ko lang dito, ha? Ating isa-isahin yung mga natin mamaya pagkatapos ng video na ito. Tuloy natin. Og dako kini og koneksyon sa Roma. Mali. Hindi porket may Roman Catholic, malaki ng connection sa Roma. Ito yung mga tipo ng mga protestante na nagmamarunong, wala namang alam. Tuloy natin.
Kay kung ipangalan nimo ang imong pundok sa ngalan sa imong lugar, nagpakita kini nga garbo kayo nimo nga taga diha ka nga lugar. Mali na naman. Alam nyo, mga sabadingding, hindi nyo matatalo ang Romano Katoliko kung kami inaatake nyo gamit lamang yung mindset nyo. Kung gamit lamang ang mindset ninyo, hindi nyo kami matatalo. Bakit? Mindset nyo yan eh. Ang tawag dyan is straw man fallacy. Bakit? Gagawa ka lang straw man, tapos kakalabanin mo, ikaw lang gumawa. Mali yun. Hindi porket may pangalan sa Roman, ibig sabihin malaki na influensya sa Roma. Ngek, ngek, ngek. Tuloy. O posible nga diha pod ka nagdako anang lugara. Ay hindi, mali. Kasi ang opisyal na katuruan ng Simbahang Katoliko, ang aming founder, lumaki sa Israel. Wala kaming turo nga ang founder ng Romano Katoliko lumaki sa Roma. Sarili mo lang mindset yan. Okay? Sarili mong mindset, solohin mo na lang. Diba naman tong mga sabadingding na ito, hindi marunong magkipag-argumentohan? O tuloy pa natin. Pero atong hinumduman nga dili Romano ang atong Ginoong Hesus. We know, na hindi Romano ang founder ng Romano Katoliko. Next. Usa siya ka Hudyo We know na ang founder ng Romano Katoliko ay isang Hudyo. Next. nga nagdako usab sa kultura sa Hudyo. We know na ang founder ng Romano Katoliko ay lumaki sa kultura ng mga Hudyo. Gani sa kasaysayan, ang Roma ang makonsider nato nga isa sa mga dagko kaayo nga kaaway sa mga Hudyo sa panahon sa atong Ginoong Hesus. Mali. Alam niyo kung bakit mali? Ganito yan. Nung si Kristo ay dinala sa gobyerno, sino ang nagpadala? Di ba, Hudyo? Tapos, pakawala na sana siya ni Pilato, sino humadlang? Di ba, Hudyo? Sabi ni Pilato, wala akong nakikitang kasalanan na ginawa ang taong ito. Bakit? Yung asawa niya, nanagin yung asawa niya, sabi ng asawa niya, Uy, ano ka ba naman, Pilato? Nanaginip ako sa tungkol sa tao na yan. Mabuting tao yung wala niyang kasalanan. Kaya si Pilato nakapag-desisyon, palayain sana si Kristo. Sino ang humadlang? Mga Hudyo. Kaya si Pilato nagbigay ng ibang opsyon. Alam ninyo na bawat fiesta ay magpapalaya kami ng kriminal. Sino ang gusto niyong palayain namin? Si Barabas o si Jesus na hari ng mga Hudyo? Anong sagot ng mga Hudyo? Si Barabas! Si Barabas! Si Pilato hindi nawala ng pag-asa, gumawa pa rin ng paraan. O sige, pagkakawalan ko na rin nito, wala itong kasalanan eh. Sabi ng mga Hudyo, Hoy, sumbong ito sa emperador. Yang taong yan, nag-aangkin na siya ay hari. Hindi namin hari yan. Sabi ni Pilato, bakit? Kayo mga Hudyo, sino bang hari niyo? Sabi ng mga Hudyo, yung emperador! Yung emperador ang aming hari! Hindi yan! Ngayon, sabihin niyo sa akin, kalaban ba? Kalaban ba? Palibasa kasi, hindi kayo naturuan ng tama. Discipleship Journal. Kung sino ka man, sana lumakas ang loob mo, pasukin mo ako ngayon. Di yung pulo ka lang nakatago dyan sa salawal ng FB page mo. Mali talaga. Sobrang mali talaga. No? Sobrang mali. Tuloy natin. Ang nagpapatay kang John the Baptist, leader sa Roma. Ha? Si Herodes, leader sa Roma? Si Herodes, hindi leader ng Roma yun. Ating i-search ha. Ating i-search. Atin lang klaruhin. Si Herodes ba na pumatay?
Si Herodes ba na pumatay kay John the Baptist? John the Baptist ay leader ba ng Roma? Ang sagot. Tingnan nyo ha. Pakita ko sa inyo ha. Itong discipleship journal, sinungaling to eh. Tingnan nyo, pakita ko sa inyo. Ito. Yan Halina, Espiritu wait lang. Santo. Ano ba naman yan? Ba't nagkaroon ng ano doon? Wait lang ha. Ito tayo sa sa Chat GPT. Ay, nagkaroon ng introcam. Okay. Ito. Yan. Sabi ganito. Ito sabi dito. Si Herodes ba na pumatay kay John the Baptist ay leader ba ng Roma? Pakinggan din si Discipleship Journal. Ang nagpapatay kang John the Baptist, leader sa Roma. Sabi niya, ang patay kay John the Baptist, leader sa Roma. At ibalikan ang sinasabi dito ng Chat GPT. Si Herodes ba na pumatay kay John the Baptist ay leader ba ng Roma? Sagot, hindi. Ano daw? Sagot, hindi. Iparating nyo kay Discipleship Journal para makita niya ang kanyang kapalpakan. Straight to the point. Sabi dito, hindi. Si Haring Herodes na nagpapatay kay Juan Bautista ay hindi isang leader ng Roma. Siya ay isang lokal na hari o tetrarka sa rehiyon ng Galilea at Perea noong panahon ng Bagong Tipan. Kilala siya bilang Herodes Antipas, isa sa mga anak ni Haring Herodes ang dakila. Sa madaling salita, yung Herodes na nagpapatay kay John the Baptist ay hindi leader ng Roma. To the point. Discipleship Journal, palpak ka talaga. To the point. Ano ngayon yan? Di mas lang din hindi tatawag yun kasi nasupalpal yung kanyang kasinungalingan. Yung tatawag yun. Ano ka tatawagin? Nasupalpal ka? Tuloy pa natin. Ito. Nga mao si Herodes, ang nagpapatay sa mga apostoles usab, mga lider ug sundalo usab sa Roma. Ang nagpapatay daw sa mga apostoles ay mga leader at sundalo daw sa Roma. Wala akong tutol doon. Dahil talaga namang sila ay pinapatay. Dahil ang Roma at ang Kristiyano magkalaban yan. Wala akong sinasabing Romano Katoliko ha. Ating basahin. Dito tayo sa history natin. History ng World History by O'Brien. Ito ang ating mababasa. Eto. Wait lang ha. Narito yung sinasabi ng World History patungkol sa bagay na yan. Magkalaban ba ang Kristiyano at ang Roma? Ay magkalaban sila. Eto ha. Eto. Yan. Okay. So, ipakita sa screen natin. No? Eto. Sa screen. Yan. Ano sabi dito? Page 181 sa aklat ng World History by O'Brien, The Roman Persecution. The chief reason why the Roman government persecuted the Christians were, first, the Christian denied the Roman gods. Ano daw unang dahilan? The Christians denied the Roman gods. They did not go to the temples but considered pagan worship idolatrous and immoral. Second, Christian services were carried on secretly. Only those who baptized, for instance, were permitted to stay for the whole Mass. As a result, many lies were spread concerning Christian worship. It was even said that the believers in their ceremonies
killed children, and ate their flesh. Number 3, the principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. Huh? The Christians would not adore the state as supreme in all things, would not accept the emperor as God. Ano daw ito? Kalaban pala ang Roman government at ang Roman Catholic Church. Sabi nila ngayon, wala naman nakalagay Roman Catholic dyan eh. Nakalagay dyan, Catholic. O, Catholic. Yung Catholic ba, hindi ba yung Roman Catholic? Patunayan natin na yung Catholic, yun din ang Roman Catholic. Ito, atin mo nang buksan muna sa Wikipedia tayo, no? Para makita ninyo. Ha? Wikipedia. So, ating buksan dito, Catholic Church. Catholic Church founder. Yan. Ay, Jesus Christ pala. Jesus Christ pala yung founder ng Catholic Church. Ha? Okay, dito tayo sa ito to. Ayan o. The Catholic Church, also known as the Roman Catholic Church, is the largest Christian church with 1.28 to 1.39 billion baptized Catholics worldwide as of 2024. Oh, it is among the world's oldest and largest international institutions that has played a prominent role in the history and development of the Western civilization. Ano daw? The Catholic Church, also known as the Roman Catholic Church. Sa madaling salita, yung Roman Catholic Church at yung Catholic Church, isang iglesia lang yan. Pero yung mga sabadengdeng na gumagawa ng paraan para mailihi sa mga tao, iba daw yung Roman Catholic, iba daw yung Catholic. Anong iba? Bakit sinabi niyan also known as kung iba pala? Ha? Para bang ano ba? John Logan, also known as the Wolverine. Ibig sabihin ba, iba si John Logan, iba si Wolverine? Para bang Clark Kent, also known as Superman. Iba si Clark Kent, iba si Superman, ganun ba? Kaya nga also known as AKA, the Catholic Church, AKA Roman Catholic Church. Siya rin yun. Tingnan yung mga preso pag nahuli. Oh, may nakalagay dyan pangalan, AKA Bato. Oh? So yan yung AKA siya pa rin yun. Kaya nga sabi dito the Catholic Church, AKA the Roman Catholic Church. AKA, also known as, AKA. Siya pa rin yan. At yung Katoliko na yan, kalaban yan ng Romano gobyerno. The principal reason why the Roman state tried to crush the church was a political one. The Roman government oppressed the people and ruled by force. Such a government cannot permit an organization like the Catholic Church to exist. Yan talaga, yung mga unawa talaga nila, mali-mali lahat. Tuloy pa natin, mahaba-haba to. Ang nagluto sa mga unang miyembro sa iglesia sa atong Ginoong Hesus, mga Romano usab. Yeah, mga Romano, kasi sila ang nag-usig sa Romano Katoliko. Next. Ug ang nagpapatay ug nagpalansang sa atong Ginoo under usab sa authority sa Roma. Ay, mali. Anong Roma? Sabi ni Pablo Hudiyo, kaya nga sabi ni Pilato, kuhaan niyo ko tubig. Matigas ang ulo ng mga Hudiyong ito Kuha ka tubig. Boss, ano yan, boss? Anong tubig yung boss? Yung tubig inumin? Hindi. Hugas ako ng kamay ko. Ganon. Sige, planggana. Lagyan nyo ng tubig. Pinapatawag ni boss. Ikuha ng planggana. Sa harapan ng maraming tao, naghugas ng kamay si Pilato.
Ha? Sa harap ng mga tao, naghugas ng kamay si Pilato. Ano ang ibig sabihin nun? Sabi niya, kagustuhan nyo ito. Wala akong kinalaman dito. Ano ang sagot ng mga Hudyo? Kami at ang aming mga anak ang siyang mananagot sa dugo ng taong yan. Kaya nung namatay si Apostol, Kaya nung namatay si Kristo, sabi ni ni Esteban, pinatay niyo ang may-ari ng buhay. Ha? Sa Bisaya pa, gipatay ninyo ang tinubdan sa kinabuhi. Pinatay niyo ang may-ari ng buhay. Sino sinabihan ni Esteban? Mga Romano ba? Hindi, mga Hudyo yun. Ano ba sabi ni Apostol Pablo? Sino pumatay kay Kristo? Basahin natin. Yun ay nasa Unang Tesalonica 2:14 ba yun? Ito. Ayan nyo basahin nyo basahin na, sabi dito, ganito. Wait lang. Ito sabi dito. Mga kapatid, ang mga nangyayari sa inyo ay tulad din na nangyayari sa mga iglesia ng Diyos sa Judea na kay Kristo Jesus. Kung anong paghihirap ang dinaranas nyo sa kamay ng mga kababayan nyo, ito rin ang paghihirap na dinaranas nila sa kamay ng mga kapwa nila Hudyo. Sino ang mga palaaway dito? Hudyo. Hudyo. 15. Silang mga Hudyo ang pumatay sa Panginoong Hesus. Tapos si Discipleship Journal, tutol ka rito, kala ko ba nasa tama kayo? Tandaan niyo ha? Sabi ni Apostol Pablo, silang mga Hudyo ang pumatay sa Panginoong Hesus. Sabi ng mga Sabadistang SDA, ay hindi, mga Romanong pumatay. Mali ka dyan, Pablo. Ikaw talaga, Apostol Pablo. Napakasinungaling mo. At sabihin mo di pumatay, mga Romanong pumatay nun. Sabi ni Pablo, hoy, nakalimutan nyo naghugas kamay si Pilato? Consecration yun. Ritual yun. Ha? Ritual yun. Kahit pinanganak ang Katoliko, o nakabautismo ka sa born again, natural, magiging born again ka dahil sa ritual na ginawa nila. Ritual yung ginawa ni Pilato dito. Naghugas siya ng kamay. Kaya ang sabi ni Apostol Pablo, ang pumatay sa Panginoong Hesus ay ang mga Hudyo. Anong ginagawa ng mga Sabading? Di ba tinututulan ito? Ano ang sabi ni Apostol Pablo sa mga tumututo sa kanyang sinasabi? Galatia 1:8, sumpain nawa ng Diyos ang sino man, kami o maging isang anghel galing sa langit na mangangaral sa inyo ng magandang balita na iba kaysa sa ipinangangaral namin sa inyo. Ano ang sabi ni Apostol Pablo? Sumpain nawa ng Diyos. Ang turo niya, mga Hudyo ang pumatay kay Jesus. Sabi ng mga Seventh-day Adventist, hindi, Romano. Ha? Tapos sabihin nyo, sumusunod kayo, ngek, ngek, ngek. Ayan nyo, walang SDA na papasok dito at magtatanong. Wala. Bakit? Takot sila eh. Ha? Takot sila dito eh. Tuloy pa natin, ito magandang talakayin to eh. Mga palpak ng Seventh-day Adventist. Kasi kapag yung evangelist palpak, ibig sabihin, ang nagturo sa kanya, mas lalong palpak. Kasi ang mga pinagsasabi nito, turo sa kanila, di ko na masasabi na against sa kanilang official teaching sinasabi dito ni
discipleship journal. Kasi tugma sa kanilang official teaching na to eh. Di ba? Sa madaling salita, talagang palpak ang tagapagturo niya. Tuloy natin. Ilogic na lang nato kung ang nagpapatay kang John the Baptist mga Romano, ang nagpapatay ug nagluto sa atong mga apostoles ug mga miyembro sa unang iglesia sa atong Ginoong Hesus mga Romano usab, ug ang nagpersecute ug ang nagpalansang sa atong Ginoong Hesus sa cross Romano usab. Ganahan kaha ang atong Ginoo nga nganlan niya og Romano, Katoliko ang iyang iglesia. Yes. Yes, yes, yes. Ganahan siya. Ganahan siya. Payag siya. Nga naman, siya na mismo yung gasulte. Ang gingharian pagakuhaon gikan ninyo og ibalhin sa nasod nga makahatag og maing bunga. Unsa man ang nasura? Roma! Buti ka! Nga siya may gaingon. Pablo, yung nga nagsaksi ka na ako sa Jerusalem. Musaksi ko sa na ako sa Roma, magbuti ka mo siya may gaingon na. Anong magagawa mo? Desisyon niya yun. Sinabi niya kay Pablo, Pablo, ikaw nagpatutuo sa akin sa Jerusalem. Gawin mo rin yan sa Roma. O, anong magagawa mo? Siya nagutos nun. Sabi mo, imposible. Common sense naman, ba't niya papangalan ng Roman? Pwede. Kasi sabi ni Kristo, Mateo 18:18, ano man ang inyong ipahintulot sa lupa, ipapahintulot ko sa langit, at ipinahintulot ng iglesia sa lupa na lagyan ng Roma sa pangalan. Sino ba tong mga Seventh-day Adventist itong tumutotol? Yan nga sabi ko, mali talaga eh. Sobrang mali talaga eh. Oh. Tuloy pa natin. Number 2, ang ilang pag-angkon usab kang Peter nga mao'y ilang unang Santo Papa, mao kuno'y nakapahimo nilang tinuod nga iglesia sa atong Ginoo. Mali! Mali! Palpak! 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 Straight to the point. Ang nakapagpatunay sa amin na kami tunay na iglesia, isa lang. Sabi ni Brother Darwin sa debate nila ni Rabel Parba, sabi niya, usa lang ang hinungdan, nganong nahimong tinuod ang Iglesia Katolika, walay laing rason, si Kristo ang nagtukod nini. Si Kristo ang nagtukod sa Iglesia Katolika, nahimong tinuod ang Iglesia Katolika, kay si Kristo ang nagtukod nini. Tagalogin ko? Straight to the point. Sabi niya, Brother Darwin, sa debate lang ni Ramel Parba, doon sa loon nangyari yun, walang ibang dahilan kung bakit naging tunay ang Iglesia Katolika, sapagkat si Kristo ang tagapagtatag nito. Isa lang ang dahilan bakit naging tunay ang Iglesia Katolika, sapagkat si Kristo ang founder nito. Kasabihin ni Discipleship Journal, inaangkin daw natin na si Pedro ang unang papa. Therefore, ang pagkaunang papa ni Pedro, ang unang dahilan kung bakit naging true church tayo. Lelang nyo. Mali talaga kapag sabadista nagturo, ano? Oh, sa mga ano dyan, mga nasa Zoom, may masok sa Zoom natin, Vivo V2029, kung protestante ka, pwede kang magtanong bro. Mag-unmute ka lang ha, kung gusto magtanong ha. Okay, move tayo ngayon sa next naman na parte ng kanyang video. Dako pud kayo kining imposible kayo nga mahitabo. Una, ingon ang Bible nga ayaw pagtawag og titulo nga papa. Tinan niya ito, tao na ito ha. Ginagamit niya yung Matthew 23:9. Basahin natin yung Matthew 23:9. And call no man your father upon the earth, for one is your Father which is in heaven. And call no man your father upon the earth. Tanong, nasaan ang tatay mo ngayon? Nasaan ang tatay mo ngayon? Ha? Nasa lupa?
Nasa dagat. Nasaan ang tatay mo ngayon? Kung ang tatay mo nasa earth, anong tawag mo sa kanya? Father o mother? Walang sinasabi ang Matthew chapter 23 verse 9 na pagdating sa relihiyon, bawal kong tumawag ng father. Huwag niyong makalimutan na si Abraham, naging tatay yan ng Muslim, naging tatay ng Judaismo, naging tatay ng Kristyanismo. Saan naging tatay si Abraham? Sa pananampalataya ba? O dahil asawa niya nagluwal sa atin? Mali talaga, mali. Okay, tuloy po tayo. Abangan po ninyo ha, may sacramental blessing po ngayong alas 12:30. Kung si Padre Darwin na mag-blessing ng sacramental, launa. Oh. Sa madaling salita, etong Matthew 23 verse 10, hindi siya literal. Hindi siya specific na literal. May pakahulugan ito. Kaya kung literal ito, huwag niyong tatawaging father yung mga tatay niyo. Ha? Kung literal ito, huwag niyong tatawaging tatay yung mga tatay nyo. Tawagin yung ate. Gagamit ang talata, mali naman. Bakit naging Santo Papa si Apostol Pedro? Dahil ba siya Papa? Yun. So, inaano nila yung may blessing ba ngayong tanghali. Ngayon, tuloy tayo. Literal siya. Literal siya ha. Hindi siya literal kasi kung literal kasi siya, mangyayari dyan, yung tatay nyo, huwag nyo tawaging father. Mas maganda tawagin yung mother, o tawagin yung sister o brother. Eh kung masampal kayo, kasalanan nyo yan. Bakit? Kasi ginagawa nyong literal ang hindi dapat sana literal. Yun ang kapalpakan nyo dito. At huwag nyong tanggalan ng karapatan ng mga anak o tawaging father yung kanilang tatay dahil nasa earth yung kanilang tatay. This one? Oh. Yeah, mali yung ano ninyo, unawa ninyo. Bakit si Apostol Pedro ang unang Santo Papa? Bakit si Apostol Pedro ang first Pope? Ang reason, dahil si Apostol Pedro ang first Bishop of Rome. Ayan. Ate pakita ha, ano bang ibig sabihin ng Pope? Ate pakita, wala kasi mga alam tong mga Sabadista na ito tira ng tira, wala namang alam. Yan nangyayari, hindi alam kung ano mga pinagtuturo nila. Ito, tipakita ha. Ito. Asan ba yung Pope? Pope. Ito. Ito. The Catholic Encyclopedia, Volume 8, page 571. The Pope. The popular title of the Bishop of Rome, successor of Saint Peter and visible head of the Catholic Church, is Pope. Ano daw yung Pope? Popular title of the Bishop of Rome. Eh sino ba ang pinakaunang Bishop of Rome? Pag ako nagtanong sa mga Sabadista, walang maibigay. Kung hindi si Apostol Pedro, ang first Bishop of Rome, sino? Huwag may lang maibigay yan.
Merong isa nagbigay, Saint Linus. Sabi dito, Saint Linus is the first bishop of Rome. Pero ang karugtong, after Peter. Luma naman yan. Palpak pa rin. Pero dyan daw, kung mabasa ko na si Linus ang first bishop of Rome, aminin mong mali ka. Sabi ko, hindi. Oh, sabi mo si Peter eh. Balo ko to si Linus. Amin mong mali ka. Sabi ko, hindi. Bakit? Ang karugtong yan after Peter eh. Alam nyo, yung mukha na sa badingding na yon, nahilaw. Kasi, ang karugtong ng kanyang babasahin, after Peter. Yan. Ano? May tututol dyan? Tawag lang. Open ang ating linya. Meron tayong ano diyan, meron tayong StreamYard, meron pa tayong Zoom. O, bukas tayo sa mga gusto magtanong na protestante. Magipagtalakayan, open tayo. O nakapasok ka sa Zoom, mag-unmute ka lang. Wait lang ha, may ano dito eh. Ayun. Wow, may gumawa ng ano natin. Oh. Kasi sa demonyo ayon sa Biblia. Grand debate. Tagbilaran. Saan dito February 24? Saan dito yung February 24? Wala ko nakita dito February 24. Ha? David? Si David sila ha. Asa tayo mo rubble? Asa mo rubble? Ito di Oh. Ala ko, tos David ko. Tos David to ko. Ha? Sabi ni, oy, nagsisinungaling si ano dito. Wait lang ha, tawagan ko to ha, si John. Si John. Okay, tawagan ko to si John ngayon, si John. John Fort. Tawagan ko to ha. Sinungaling si iba ang topic nila ni Father Darwin. Nangarap ba naman siya, dalawa kami kalaban niya. Sa akin pa lang, lugi na to eh. Tawagan ko to ha. Tawagan ko to. Hello, bro? Hello, bro. Oh. Si ano to? Si John Rico pala to. Bro John Rico. Sino nag-post nito? Itong sinen mo? Si Jared po. Si Jared ang nag-post ito. Actually, may pagkakamali sa ano niya, sa tema niya. At saka sa affiliation niya. Unang-una, ang tema na patutunayan ko ng RCC ay sa demonyo ayon sa Biblia, ako lang kalaban niya rito. Yung kay Father Darwin, iba yun, patungkol yung kay Mama Mary. Pero tuloy yan, bro, sa 24. Tuloy yan, February 24. Yung makakalaban niya, si Father Darwin, about kay Mama Mary yun. Patutunayan ni para ng Father Darwin, wag sa kanyang tema doon, patutunayan niya, about Mama Mary. Ito naman si Jared, negative siya. Tapos sa laban namin dalawa, alas 3, siya affirmative dito, ako naman yung negative. Maganda to. Pero hindi kaming dalawa ni Padadar po sasabayin niya rito. Ha? Tapos akala ko dalawa kayo, tapos isa siya. Ay hindi. Ang taas naman ng pangarap niya.
nakukontak mo si ano bro? Si Jared ba? Nakukontak niyo si Jared? Nakukontak mo siya? Hindi. Hindi po, may nakapost yan, Brad eh. Nasa Facebook. Mali. Hindi ganito. Yung kanila ni Father Darwin about Mama Mary, yung amin, itong temang pinost niya, patutunayan ko na ang RCC ay sa demonyo ayon sa Biblia. Oh, ito yung ito yung amin. Yung kay Father Darwin, about kay Mama Mary. Hindi kasama si Father Darwin dito, iba kay Father Darwin sa tema niya. Sabihin, dalawa kalaban niya. Alas 3, ako. Sa alas 6, Father Darwin. Hindi kami magkasabay ni Father Darwin na lalabanan niya. Ang taos mo ng pangarap. Sige bro. Thank you sa bro, sa information na binigay, at least na natin, nalinawan natin na itong ginagawa ni Jared, kayabangan to. Hindi siya iglesia ng Diyos. Siya ay Walagyan ata ng MCGI. hindi siya ay iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Yung tatagba ni Nicolas Perez. Tatag niya ni sino yun? Ni Januario Ponce at saka ni Teofilo Ora. Sila nagpasimuno ng ng title na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus eh. So kay Nicolas Perez yung may haligi at sukay ng katotohanan. Tapos bro, may ibibigay sana ako sa iyo meron kasi ako nakitang post niya nung nakaraan. Sa nakikita ko kasi bro, naiinis kasi pag nakikita ko yung debate. Meron ako nakitang turo niya, may kaaway ata siyang INC. Ang sabi niya dun sa INC, patungkol bro sa pagsasari, di ba yung lalaki, sa turo natin, bawal masturbation. Tapos, meron siyang kausap, isisend ko sa iyo bro yung link Sabi niya, okay sana kung paminsan-minsan. Tapos, di ba bro, yung sa kanya, Bible alone, na yung strictong Bible alone, bawal ka mag-history, bawal ka ng church fathers. Ang maganda ko sanang pang tanong nyo, Brad, tanong nyo saan niya, kung kailan kayo mag-ausap, saan mababasa sa Biblia, na pwede kang magsarili, basta paminsan-minsan. Sige, tatanong ko yan. At try nyo i-play pag may panahon kay Brad. Sinend ko. Hindi, diretso na yan dun sa mismong pagkakasabi niya. Okay lang sana kung paminsan. Nagsasarili pala tong taong to. Lero, basta yung salita, tas lero. Sabi niya, panay-panay, pangit yung gano'n. Okay sana kung paminsan-minsan. Sabi niya. Ito pala, ano pala ito eh. Mahilig pa ito magsarili eh. So, ating pakinggan yung ni Jared, ito pakinggan natin. Kalibugan ba yung ginagawa ni Jack Ruro panay-panay? Okay lang naman sana kung paminsan-minsan. Oy! Alam ba, minsan-minsan? Ano ba naman to? Ganda ng na yun Paminsan, eto pala, kaya palang payat-payat mo. Kaya pala. Ang taas ng leeg niya, parang antelope. Yun pala. Okay, thank you sa iyo, Brother John Rico. Thank you, bro. Thank you. Yun. Maganda nahuli. Okay lang sana paminsan-minsan. Ay, palautog pala to. Ay, nako. Oy. Jared Rosales. Hindi tama yun. Ha? Kaya, hanggat maaari, tigil mo na. Kahit minsan-minsan, di talaga tama yun. No? Dahil, sa sitwasyon mong yan, hindi mo magagawa yan nang hindi mo mahahaluan ng lust, ng kalaswaan sa isipan. Ha? Kaya ikaw, nako, malibog na tao pala to si Jared Rosales. Nako, maganda ito na pangtira sa kanya. Hindi maganda 'yon. Minsan-minsan okay lang. Grabe.
Grabe talaga. No? Di kita marin. Ay, ano ka ba naman? Nako. Kulilat talaga, kulilat. So, yun ha, mali yung sinabi doon ni ano ha, ni Jair Rosales, di tama yun. Kahit na ano, sa nyo balabaltirin yung mundo, di tama yun. Okay. So, proceed po tayo. Ating inaabangan dito yung, ano, yung sacramental blessing ni Father Darwin Gitgano. No? Abangan natin yung sa kanyang sacramental blessing dito. Para kung sakali is mag-ano na sila, mag-live na sila, sacramental blessing, maanuhan natin kaagad. Natin ha, wala pang live. Okay. So, move tayo ngayon sa ating pinag-uusapan. Okay, dito tayo sa pusi tayo. Mali talaga mali. So, ayan. Ini sa yuta, kay usa lang atong spiritual nga father tuwa lang sa langit. Isa lang daw ang ating spiritual father. Oy! Walang nakalagay dyan na isa lang ang ating spiritual father. Mali ka talaga. Maling-mali ka talaga. Sa Biblia, sa Biblia tayo ha, sa Biblia tayo. Isa lang ba ang spiritual father? Basahin nga natin kung isa lang ba ang spiritual father. Wait lang ha. Tingnan natin kung isa lang ba ang spiritual father. Ating tingnan sa Roma 14:11. 4:11 pala. To Roma 4:11. Yan. Anong ating mababasa dito sa Roma 4:11? Yan. He was circumcised later, and his circumcision was a sign to show that because of his faith, God had accepted him as righteous before he had been circumcised. And so Abraham is the spiritual father of all who believe in God and are accepted as righteous by him, even though they are not circumcised. Ano daw? Si Abraham is the spiritual father. At kinonfirm pa niya yan uli. Dito sa verse 16, sabi niya, and so the promise was based on faith in order that the promise should be guaranteed as God's free gift to all of Abraham's descendants, not just to those who obey the law, but also to those who believe as Abraham did. For Abraham is the spiritual father of us all. Mali talaga, discipleship journal magturo, no? Mali talaga. Si Apostol Pablo ba, naging spiritual father din? Basahin natin sa Philemon. Philemon chapter 1 verse 10, ito sabi, so I make a request to you on behalf of Onesimus, who is my own son in Christ, for while in prison, I have become his spiritual father. Si Apostol Pablo, naging spiritual father din. So, mali ang sinabi niya. Mali ang sinabi niya. Actually, si Apostol Pedro, naging ama din yan Ito, tanan nyo Your sister church in Babylon, also chosen by God, send you greetings, and so does my son Mark. Saan niya naging anak si Marcos? Spiritual na anak? O biological na anak? Natural, spiritual na anak. Kung si Marcos ay kanyang spiritual na anak, ano siya? Spiritual father din siya. Palpak talaga. Sobrang palpak talaga ng katuruan na ito. Tuloy natin. Moingon din sila nga si Abraham lagi gitawag mag-father of faith. Pag-honor o pag-ilaman tong Abraham na siya ang amahan sa pagtuo, sa iya nagsugod ang kaliwat sa mga Hudyo. Father of faith. Spiritual father ang mababasa natin sa Good News Translation. What?
What spicy food? Spicy snacks? Oh, get one. Get one. Only one. But somehow, What? there is another one working for the store, and then he's saying, I have to spend money or No, you tell. List it to my pa. My pa is John Doe Alabado. Oh. I did. I did say that because I said her my first name. So, name is No, your pa. No, my pa told me that I can get it. Go. Okay, continue po tayo. Ayan. So, mali talaga. Si Abraham, spiritual father din yan. Hindi lang siya father of faith, spiritual father talaga. Tingnan mo, alam niyang mali siya. Tinuloy pa rin niya. Tuloy natin. Pero kung mutawag kag title gyud sa usa ka father, di gyud na pwede ihatag sa tao kay ngadto lang na sa Dios. Ha? Title? Father? Hindi pwede ibigay sa tao? Eh bakit yung tatay mo? Anong title na tawag mo sa kanya? Ano ba naman to? Sobra naman yan. Ha? Sobra naman yan. Matindi ka. Anong title ang tawag mo sa asawa ng nanay mo? Kay tatay, kay daddy. Isa lang ibig sabihin yan, father pa rin eh. Mali talagang unawa, mali talagang unawa. Seventh-day Adventist kasi. Yan ang problema. Na, mag-SDI ka pa, mali-mali unawa mo. Oh, tuloy pa natin. Ikaduha, minyo usab si Pedro ug suba kini sa balaod sa Batikan sa pagkahimong Santo Papa. Ay! Mali! Mali. Oy, kung sino ka man o may-ari ng Discipleship Journal, si Apostol Pedro, kahit unang papa namin yan, aminado kami may asawa yan. Dahil noong unang panahon, hindi talaga issue na may asawa ang aming mga obispo, ang aming mga kaparian, hindi issue yan. Pero dumating ang panahon na ipinahintulot ng Iglesia Katolika sa lupa at pinahintulot ni Kristo sa langit na ang aming mga pare mag-focus sa kabanalan. At yan ay nasa Biblia. Basahin natin ang sinasabi dito sa Mateo 19:11. Ano sabi dito? Yan. Sabi ganito. Sumagot si Jesus, hindi lahat ay kayang tumanggap ng aral na ito, kundi sila lamang na pinagkalooban ng Diyos, sapagkat may iba't ibang dahilan kung bakit may mga lalaking hindi makapag-asawa. Ang ilan ay isinilang na may kapansanan, na may ganitong kapansanan. Ang iba na may dahil sa kagagawa ng ibang tao. Mayroon namang hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Hayaang tanggapin ang aral na ito ng may kakayahang tumanggap nito. Yung aming mga kaparian, yung aming mga kaobispuhan, ito ang pinili. Hindi nag-aasawa alang-alang sa kaharian ng langit. Sabi nila, ganun pala bakit maraming nangahalay ng mga pare? Bakit maraming nangahalay? Kasi hindi sumusunod sa tunay na katuruan. Ngayon, dahil ba may mga pare na hindi sumunod, sasabihin mo, buong iglesia hindi sumunod. Mali ka na naman dyan. Ako, grabe ka. Pag ako kalaban mo, wala ka talaga. Butata ka palagi, tandaan mo yan. Ha? Huwag kang mangarap
na ako'y makalaban mo dahil tiyak ko mabubutata ka talaga. Wag mo na lang pangarapin na one day isang araw makalaban mo si Jando Alabado. Titiyak ko sa'yo talaga mapapahiya ka talaga. Shh, promise yan. Promise yan. Huwag mong pangarapin, discipleship journal, salubong yung landas natin. Tinitiyak ko sa'yo, mapapahiya ka talaga. Promise yan. Talagang promise. Grabe ka naman dyan, Lo. Promise talaga. Oh, sabi ko sa'yo, promise talaga yan. Oh. Tuloy pa natin. Saglit na lang to. Walapit na magsimulang sacramental blessing. Dili pwede mahimong ninyo ang ilang santo papa. Sa ngayon, kasi unahin, tinan yung sitwasyon ko. Yan yung sitwasyon ko, ha? At sitwasyon ni Eugene Gapo. Yan ang sitwasyon namin daw ni Eugene Gapo. Si Eugene Gapo pwedeng mag-live 2 times a day. Ako hindi ko kayang gawin. Bakit? May mga bata, minsan pag during sa live ko, hinihila pa nga ako eh. Nasa live na ako, ha? Oh. Yung asawa ko biglang papasok dito, bibigay sa akin si Sainara. Nagla-live ako rito. Minsan sinasabi ko sa kanya, mamaya na. Diba? Ang pari ganoon din. Oh. Sa sitwasyon namin na palipat-lipat ang tahanan, dahil kung saan nakadistino si Padre Darwin, nandun din kami. Ano yung mga bata? Sabi ni Michael sa akin, Pa, you know, Pa, when we transfer to another place, all my classmates will miss me. Masakit para kay Michael yun, kala nyo? Marami na siyang kaibigan dito eh. Bags Padre David, ilipat sa ibang lugar, syempre kami lahat sama kami doon. Ano mangyayari? Sabi ni Michael, all my classmates will miss me. And I will miss them more. Because they are all my friends. Oh. Yung pare, bibigyan mo ng anak. Hindi pwede yun. Hindi pwede yun. Yan, mali ka talaga. Next. Ikatulo, wala bunyagi usap si Pedro nga ulo ra ang ibasa. Ay! Walang kinalaman yan. Teka, napapansin ko na, ha? Akala ko ba mga patunay ito na hindi si Kristo ang founder? Ba't napunta siya sa bautismo ni Pedro? Hindi pala patunay itong mga ito eh. Alam mo, ganito yan. Ganito yan sa discipleship journal, kung sino ka man. Para mapatunayan mo na hindi si Kristo ang founder namin, maglabas ka ng ebidensya. Ang founder ng Romano Katoliko ay si. Ibigay mo ang pangalan. Ito ay tinatag niya noong, bigay mo yung taon, yung petsa. At ito ay tinatag niya doon sa, bigay mo yung lugar, Roma. Ito ay tinatag niya sa Roma. Sino natatag sa Roma? Ang daming dinaldal eh, walang kwenta eh. Kung saan-saan ka napunta eh. Yung mga pinagdadala mo, mga basura lahat ang mga yun eh. Yan mo. Discipleship journal. Kung sino ka man, huwag mong pangaraping magkaharap ay mapapahiya ka talaga. Sinungaling ka eh. Tingnan nyo. Mga patunay na hindi si Kristo ang founder. Sino? Sino? Asan ang referensya mo? Ilabas nyo. Kayong mga sabadista kayo na tumututol na kaming Iglesia Katolika founded by Jesus Christ, ilabas nyo yung mga referensya ninyo. Tingnan nyo si Alpi Haba. Alam nyo totoo, ano sabi niya? Wala nang founder ang Romano Katoliko. Ano sabi ni Alpi Haba? Wala nang iglesia ngayon. Yung genuine na tatag ni Kristo, wala na yon. Ganyan na ang turo ni Alpi Haba ngayon. Kasi hindi niya madinay
ang realidad that the founder of the Roman Catholic Church is Jesus Christ. Di niya madinay yun. Ano yun sila? Kung hindi si Kristo na tayo, sino? Walang sinasabi ang history. Wala. Kahit pa may imudmud mo sa mukha niya yung referensya, sasabihin mo lang niya, wala akong nakita. Ang layo ng tinakbo ni discipleship, hindi natin ito mga patunay eh. Ito yung kanyang mga private interpretation, private understanding, na opinion lang niya. Kung hindi si Kristo ang nagtayo ng Romano Katoliko, ibigay mo yung founder. Alam nyo, mga nanonood ngayon, hanggat hindi nila maibibigay ang specific na sagot sa tanong na kung hindi si Kristo ang founder ng Romano Katoliko, sino nagtatag? Saan tinatag? Kailan tinatag? At saang standard na reference yan mababasa? Hanggat hindi nasasagot yan, basura lahat ang mga argumento nila, tandaan nyo yan. Tandaan nyo yan. Basura lahat ng mga argumento nila hanggat hindi nila nasasagot ng tama. Kung hindi si Kristo ang founder ng Romano Katoliko, sino? Saan tinatag? Kailan tinatag? At saang standard reference mababasa? Wala. Ito mga ginawa ni Discipleship Journal, mga basura. Punta siya kay Pedro, bautismo ni Pedro, hindi naman niya ng issue. Anong tawag dyan? Red herring fallacy, straw man fallacy. Ano tayo magagawa dyan? Basura na yung ni Discipleship Journal, kung saan na nakararating eh. Wala nang kwenta, doon pa lang, basura na. Okay! So, dito naman tayo ngayon sa ating bubasa ng mga comment natin sa live, no? Ha? Tingnan natin dito, ha? Tayo sana sa... Venerando Dolores, good PM sa Diyos at sa iyo bro Jando at sa tanan, mga straight to the point ka na bro, para ifata ablihe ang mga hunahuna sa mga sul! What? Wa nga naman. Alod ka? Alod. Ito laman. Magpa-Gcash daw siya 200. 200 asa man ako i-send. Imong Gcash, imong anak mo gamit. Sa medyo klaro anak. Okay. Okay, so tenta. Bayad ba? Dili ka ma-short ane bro, basta maabot siya, kulang na ni 200 dito, no? Pure sete. Sorry, 200. Okay. Okay na, nasa na? Thank you. Next na bro, bayad. Next na para Darwin. Sa yung place ko sa Capital karon. Para Darwin? Sa mga dyan, magpapublish sa Sacramental, be ready kayo ha? Dahil si Para Darwin magpapublish sa Sacramental ngayon. Sabi ni John Ford, ask ko lang bro, kung kumpirmado ba debate nyo ni Jared sa February 24, pinost kasi nila, di ko naman nakita, nagpinopost nyo na bro. Yes, February 24. Okay? February 24 po ang talakayan mangyayari sa Tagbilaran yan.
Ana Marie Maniquez, Asang Blessing Bro na page, FB o YouTube. YouTube! Pero itry ko na read din dito sa live natin. Eto na sinasabi ko, hihila naman ako. Ama ka! Ha? Si Divine, ninila naman ako ni Divine. Okay. Freddy Almero. Good morning, bro JD. Pwede magtanong sa Matthew 9:16 to 17. Ito ba ay nangangahulugan ba to sa Old and New Testament? Ano nga ba ang pagka-interpret ng simbahan nito? Salamat and God bless. At sa lahat na binubuo ng punto por punto. Ano yun? Matthew 9:16 to 17. Tingnan natin. Matthew 9:16 to 17. Okay. Sabi ganito, walang nagtatagpi ng bagong tela sa isang lumang kasuotan. Sapagkat kapag umurong ang bagong tela, mababatak nito ang tinagpian at lalong lalaki ang punit. Ang ibig sabihin nito, bro, yung mga lumang katuruan, hindi sa atin yun. Hindi sa atin ang lumang katuruan. Yun ay para sa mga Israelita. Yung sa atin, yung bagong katuruan. At yung mga katuruan na yun ay ang mga katuruan ni Jesucristo. Yan ang ibig sabihin ng Matthew 19:16 to 17. Wala rin nagsasalin ng bagong alak sa lumang sisidlang balat. Kapag ganoon ang ginawa, puputok ang balat, matatapon ang alak at mawawasak ang sisidlan. Sa halip, isinasalin ang bagong alak sa bagong sisidlang balat at sa gayon, kapwa ito nagtatagal. Sa madaling salita, ito ay pagbabago ng katuruan mula sa katuruan ay tinuro sa mga Israelita sa Judaism at ngayon sa katuruan Kristiyano. Yan ang unawa dito, bro. Okay? Sana naunawaan mo. Ayan ha, and then ito naman tayo ngayon sa next naman na katanungan. Vicente Centino, good PM bro Jando. Naku, panunuorin ko yung talakayan nyo ni Jared. Excited na ako. Tingnan natin kung gaano siya kagaling. Ayan ang gusto kong makita. Sabi ko sa kanya, sige, kopyahin mo ang style ni Eli Soriano para bawat kilos mo, predictable ko. Tingnan nyo yung mga nangyayaring talakayan naming dalawa. Sa live ni Esel, talakayan namin ni Esel, talakayan namin ni Larry Silva, talakayan namin ni Jared. Nagkatalakayan na kami ni Jared dati. Oh. Nagtalakayan na kami dati, tumawag yan. Nagyabang doon sa punto por punto. Nag-live ako si to the point, pumasok si Jared, nakipagsubukan sa akin, napahiya, lahat sila napahiya. Alam nyo kung bakit? Nasa leading argument ka pa, alam ko na kung ano kahihinatnan yan. Kasi pag nangungopya kay Eli Soriano, predictable ko yung kilos mo. Bakit? Dati ko rin yung kinukopya, ano ka ba? Dati ko rin yung style ni Jared na kapag nagsalita, bilang gaganon. Kasi ganun yan eh. Hindi ba? Ganun, biglang gaganon. Wala namang ibang kausap. Napansin niyo yun? Style ni Jared po siya ng salita. Kasi ganyan kasi yun eh. Kasi alam nyo kapatid, bilang gaganon sa tagiliran, o tagiliran, wala namang ibang kausap yan. Ba't siya gumaganon? Kasi si Eli Soriano, pag nagsalita yun, lumilingon sa kanya mga staff sa tagiliran niya. Eh, ito si Jared, ganun din si Jared, kopya-kopya rin. Ganito yan, kasi ganito yan mo, ganito yan mo. Hindi niya ba alam? Napansin niyo? Napansin niyo? Ganun siya. Lilingon-lingon, ganun. Lingon-lingon. Nangungopya kay Soriano. Ha? Yung ginawa ni ni Mel Magdarao kay Father Darwin. Aba, wala akong sinasabi na yung Santo Papa nyo sinungaling. Wala akong sinasabi na yung Santo Papa ninyo sumasama sa mga lalaki sa mga babae. The same sa ginawa ni Jared. Sabi niya kay Mark Umbaw, ayoko naman sabihin Mark Umbaw na ikaw ay gago. Ayoko naman sabihin na tarantado ka. The same. The same yung style nila. Yan si Jared sa harapan.
Pag bigla nag-ano yan? Oh. Sana. Rubble. Rubble. On the double. Rubble. On the double. That's rubble. On the double. Oh, ala. Kaya mag-work ako. Okay. Kaya pala payat siya, bro JD. Oh, kaya pala payat. Nalaman na. Kaya pala payat si Jared. Nalaman na. Paminsan-minsan. Ganun pala. Paminsan-minsan. Ang alam mo'y nagbabalik. Hey! What? David? Kasi David sila ang balay ikaw. So David doon la balay. Karon, nagtabo ko ni mo din na David dito. To David ko, to David, to David, to. Di ba na to? Ha? Yan. Sabi ni Eugene De La Rosa, gaano ka kasigurado yung larawan original? Hindi kahit 1% hindi ka sigurado. Tinanggap mo lang kasi ayon sa iyo, kahit pa tayo ngunguyain mo basta ayon sa iyo. Ha? Yung larawan namin ng mukha ni Jesucristo, yan ang tama. Oh, tutol ka? Bigyan mo ko ng tama. O, sa mga kumukontra, sa itsura ng Panginoong Jesucristo, sabi nila, yan ba ang mukha? Yan. Bakit? Tutol ka? Bigyan mo ko tama. Sabi niya, bakit iba ang mukha nito? Bakit iba ang mukha nito? Alin ang totoo dito? Ang sagot, lahat yan totoo. Lahat totoo? Ha? Kasi, bopols ka. Ito yan. Kumuha ka ng 4 na mangguguhit. Tapos, ipadrawing mo yung mukha ng lola mo. Huwag mong sabihin sa akin, pareho sila ng guhit. Walang labis, walang kulang. Huwag mong sabihin, pare-pareho lahat. Dahil hindi lahat ng talento pare-pareho. Pag-drawing pangalan ng mukha ni San Goku, hindi na nga tumutugma sa original eh. Pagkita mo kayo ng mukha ni San Goku, ano? Ano nyo ha? Para makita ninyo ha? Para masabi ninyo na hindi porkit iba yung mukha, hindi na siya. Pakita kayo ha? To. Larawan. Wait lang, divine. Ko talaga, divine. Eto, sampulan na lang natin to. Yan, para makita ninyo. Tingnan nyo, iba-iba yung mukha na yan, ha? Yung nasa mahabang bahagi, yan ang original. Tingnan mo tong 4 na ito, iba-iba yung itsura. Yung isa, yung mata nasa dulo ng kanyang kilay. Yung black and white. Yung mata nasa dulo ng kanyang kilay. Yung katabi niya, hindi naman nasa kalagitnaan lang. Yung una sa baba, ganun din. Iba rin. Medyo salat yung ilong niya. Ito namang isa naman, mukhang kargador sa pier. Ha? Ito namang isa, mukhang kargador sa pier. Tanungin mo yung gumawa ng litratong niya murang kargador sa pier. Tanungin mo, sino yung ginawa mo? Pakinggan niyo anong sagot niya. Ha? Alam nga, magsabihin niya, ang ginawa niya si Vegeta. Ay, hindi si Goku yan, si Vegeta yan. Ano ba naman yan? Kahit iba-iba itsura, isa lang ang tinutukoy niyan. Ang tanong, alin sa 5 ang tama? Lahat yan tama. Ang mahina lang ang utak, ang ayaw talaga umunawa.